Magandang panahon ulit sa inyo mga kaibigan dito sa aking channel More Than Treasures. Sa video natin ito ay aalamin natin muli ang isang eksperimento ayon sa aking napanood sa isang video na ang ginawa niya ay binabad niya sa suka na may asin ang kanyang gintong alahas at plated na alahas. Ano kaya ang mangyayari sa alahas na ginto kapag ito ay binabad sa suka at asin? Masisira nga kaya ito? Panoorin po natin yung kanyang ginawa. Ito. Meron akong mga inihandang 6 pieces of jewelry, necklace, ring, itong mga to, earrings, and isa pang necklace. Ayan. Ngayon guys, i-mix nyo lang itong asin at saka vinegar. And after that, yung na-mix na natin siya, kailangan lang nating kumuha nitong tissue. No. Okay. So, ayan. Kailangan lang natin yung tissue na yan. So, ayan. Okay, unahin muna nating balutin itong necklace na ito. So, ganito lang siya gagawin ninyo, no? Ayan. So, nakabalot na siya. Balutin nyo lang siyang ganyan. Tupihin. Okay. Pag natupi na guys, isubmerge nyo lang siya dito sa may dito sa suka at saka asin. Ayan. So, 1. Para mas mabilis siyang matuyo. Ayan. Hanggang sa matuyo yung tissue guys, para malaman ninyo kung alin nga ba talaga yan yung tunay na ginto. So, babalikan natin yan mamaya. Okay, so ayan guys, ito na siya. Kinuha ko na siya dun sa labas. Kasi nga, hindi ko na siya masyadong... So, mapapansin natin mga kaibigan, ang ginawa niya sa kanyang mga alahas, binalot niya ng tissue. Ano po? Pinatuyo. Akala ko nga gagawing lumpiang sariwa eh. Tapos pinatuyo niya. Pagkatapos niyang patuyuin, akala ko pipirtuhin niya pa. Kung pala, bubuksan niya na kung ano ang nangyari. At pagkatapos niyang ibilad ang kanyang alahas na binalot at binabad sa suka, matapos patuyuin sa araw, ito na po ang nangyari sa kanyang ginto. Ito, buksan natin to. Yan. Yan guys, no? Ito naman yung next. Babad na babad. Okay. Anong napansin nyo guys? This is real gold. Okay? Napansin po natin pagkalipas ng ilang minuto, matapos niyang ibabad sa suka at asin ang kanyang alahas, nakabalot ng tissue, ay nagbago po yung kulay ng kanyang gold. Ngunit ayon lamang po sa aking tingin, ano po, may napansin akong kulay puti sa kanyang kwintas. Yan po ay palatandaan na white gold po ang kanyang alahas na binabad. Tandaan po natin, ang white gold, kapag binabad mo din po yan sa suka at saka asin, yan po talaga ay mag-re-react. Ano po, hindi po kasi lahat ng white gold ay kulay puti. Dahil sobrang tagal po, ang white gold minsan ay bumabalik po sa pagka-yellow. Pero iba po ang kulay ng white gold na dumilaw kaysa po sa original na dilaw na ginto. Kasi yung white gold po, kapag yan ay bumalik sa pagkadilaw dahil sa tagal, medyo po maputla na maputi-puti ang kanyang pagkakadilaw. Kaya nang ibabad niya po sa suka at asin ay nag-react. Napapansin niyo po yun, tinuturo ng kamay, may kulay puti. Yan po ay palatandaan na white gold ang kanyang alahas. Dahil kung yan po ay purong ginto, hindi po magre-react yan. Kung yan ay yelong ginto, hindi po yan magre-react.
sa anumang liquid sa suka at asin. Ibig sabihin po ay white gold po yung kanyang alas na naibabad. Linisin niya lang po ng toothpaste yan. Babalik po ang kulay niyan. Ito naman po ang reaksyon ng tunay na ginto at saka ng tubog lamang or gold plated. Ito. Chemical reaction ni green yung tissue. Ayan, ito tignan natin kung anong nangyari dito, no. Ayan, this is a ring. So tignan nyo. Ito ay tunay na ginto. Kasi ayan, oh, ayan. Wala man lang, hindi man lang siya natinag, talagang napakaganda. Ayan. Ayan. Tunay na ginto ito, guys. Tunay na ginto. Ayan. Next na tayo, guys, no, ito. Itong ring na ito. Pero alam nyo, sa mga sensitive yung pang-amoy sa suka, talagang baho. Ang baho talaga, sobra. Yan. Ito naman, makikita mo dito na talagang fake siya. Yan. Nakita nyo ba yung mga yan? Yung parang may red dito sa edges niya. Ayan, tarnish na siya agad, oh. Yan, guys. Yan, kita nyo ba dyan sa part na yan? Yan. Dito. Dito niya, may tarnish na din siya. Ayan, oh. Kita nyo, yung parang red. Ganyan din yung hikaw kanina. Ayan. Kaya dapat talaga maging mabusisi kayo sa mga binibili ninyo. Ayan siya, oh, guys. Dapat alam nyo yung mga basic test. Dapat alam niyo yung mga basic way kung paano i-test sa inyong mga bahay. Hindi nyo na kailangan pumunta sa mga mag-aalahas. Next naman ay itong this one. Yan. Ito, guys, oh. Ayan. Ganito na siya. Super fake. Kasi nga, ayan, oh. Yan. Para na siyang kalawang. Parang kulay siya ng copper. Yan. Ganito siya. Ganyan na siya. Sirang-sira na. So, gold-plated lang ito, guys. Tsaka, Diyos ko, yung amoy. Diyos ko, hindi mo talaga matake. So, parang ganun din kapag nahalo itong chemical reaction, nagiging green yung tissue. Ayan. Ito, tignan natin kung anong nangyari dito, no. Ayan. This is a ring. So, tignan nyo. Ito ay tunay na ginto. Kasi, ayan, oh. Ayan. Wala man lang, hindi man lang siya natinag. Talagang napakaganda. Ayan. Yan. Tunay na ginto ito, guys. Tunay na ginto. Ayan. Next na tayo, guys, no, ito. Itong ring na ito. Pero alam nyo, sa mga sensitive yung pang-amoy sa suka, talagang baho. Ang baho talaga, sobra. Yan. Ito naman, makikita mo dito na talagang fake siya. Yan. Nakita nyo ba yung mga yan? Yung parang may red dito sa edges niya. Ayan, nag-tarnish na siya agad, oh. Yan, guys. Yan, kita nyo ba dyan sa part na yan? Yan. Dito. Dito niya, may tarnish na din siya. Ayan, oh. Kita nyo, yung parang red. Ganyan din yung hikaw kanina. Ayan. Kaya dapat talaga maging mabusisi kayo sa mga binibili ninyo. Ayan siya, oh, guys. Dapat alam nyo yung mga basic test. Dapat alam nyo yung mga basic way kung paano i-test sa inyong mga bahay. Hindi nyo na kailangan pumunta sa mga mag-aalahas. Next naman ay itong this one. Yan. Ito, guys, oh. Ayan. Ganito na siya. Super fake. Kasi nga, ayan, oh. Yan. Para na siyang kalawang. Parang kulay siya ng copper. Yan. Ganito siya. Ganyan na siya. Sirang-sira na. So, gold-plated lang ito, guys. Tsaka, Diyos ko, yung amoy.
Diyos ko, hindi mo talaga matake. So, parang ganun din kapag nahalo itong, pag halimbawa na, Yun po, at nakita natin mga kaibigan na yung tunay na gold na singsing ay hindi nagbago, bagkus ay kuminang pa. Sapagkat hindi nga po kayang sirain ng anumang liquid ang isang tunay na ginto. Pero yung dalawang peke, singsing yun at saka isang kwintas, ay talaga pong umitim at nag-react po sa suka at asin. Ngunit gusto ko pong sabihin sa inyo, mga kaibigan, karagdagan, na hindi po lahat ng gold-plated o peke ay kayang paitimin o magre-react po sa asin at sa suka. Kaya lamang po nag-react yung isang singsing at saka kwintas sa suka at asin dahil yun po ay plated at gawa po yan sa tanso. Tanso na itinubog sa ginto. Kapag ang isang tanso ay ginawang alahas, tinubog sa ginto at binabad sa suka at asin, talaga pong iyan ay lalabas sa pagkapeke, mamumula po yan. At ang isa din po yung bakal, yung kwintas. Kapag ang bakal po ay ginawang alas, kwintas, singsing, or anuman, at itinubog po sa tanso o tinubog sa ginto at ibinabad sa asin at suka, yan po talaga ay mangingitim. Pero kung ang isang alas na peke ay stainless, gawa sa stainless, gawa sa aluminum, gawa sa alloy, yan pong mga bagay na yan ay hindi naman magnet at hindi po tinatablan ng kalawang. Kapag yan po ang itinubog sa ginto at ibinabad mo sa suka at asin, tandaan po natin mga kaibigan, hindi po yan tatablan ng suka at asin. Kahit ibabad mo yan maghapon, magdamag, hindi po yan magre-react dahil yung kanilang kinakapitan, yung kinakapitan ng gold-plated na bakal ay stainless, aluminum, or alloy ay hindi po kayang paitimin ng asin at ng suka. Kaya ibig sabihin kapag ginawa niyo po yan at hindi po nangitim, hindi nag-react, ibig sabihin hindi ibig sabihin yan po ay ginto na. Ano po? Sapagkat hindi nga po magre-react yan kapag gawa sa stainless or alloy, aluminum, ang isang alahas na tinubog sa ginto. Magre-react lamang yan kung ang peke ay gawa sa tanso at bakal at saka itinubog sa ginto at ibinabad sa suka or sa asin. Nawa ay may natutunan po kayo at salamat po doon sa video. Tama po naman talaga siya. Yung kanyang pagkaka-experiment magaling. Ano po? Ngunit yung akin po naman ay karagdagan lamang. Salamat po at pakisubscribe niyo ulit ang aking channel.